Freelancer ka ba pero wala ka pang portfolio website? Grabe, alam mo bang maraming clients ang tumitingin muna sa portfolio website bago sila mag-message sa'yo. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng professional website gamit ang Canva for free. Oo, Canva lang, walang gastos, walang coding. Gusto mong ma-hire agad at mag-stand out sa ibang freelancers, panoorin mo to hanggang dulo. And kung bago ka pala sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe. And click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video ni upload natin. So, search nyo lang sa ating mga website is canva.com. Interface ni Canva. So, dito tayo gagawa ng ating website. Yung mag-login dito kapag wala pa kayong account sa Canva. So, mag-login lang kayo dyan ng inyong Gmail account. Ayan, then para makapasok tayo dito at magamit natin si Canva. Tapos, click nyo tong nasa gilid, more, then templates. So, mag-search lang tayo dito. Ang search natin, website, portfolio. Ayan, website, portfolio for, ito na. Ayan. Then, dito, si Canva is, magbibigay na siya ng iba't ibang template na pang portfolio. So, dito, maghahanap tayo ng pwede natin gamitin na portfolio. For example, ano ka, video editor ka. So, maghanap ka lang dito ng mas malapit na portfolio sa'yo. Search natin, website portfolio for video editor. Video editor. Ayan. So, dito, pag sinearch mo website portfolio for video editor, so marami na siyang lalabas na template. Ito na lang, i-try natin to. Itong template na ito. Tapos guys, kapag may nakita kayong ganito na parang corona, is naka-pro po yan, naka-plan po yan. Ang piliin nyo lang dito yung mga walang ganito. Walang corona o walang crown. So, ito piliin natin kasi wala tong ano eh. So, pwede mo siyang magamit ng libre. So, customize this template. Natin to. Ayan. Ayan. So, dito, pwede niyang palitan yan, yung pangalan dito, tsaka yung photo dito. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano yan. Ayan, what I can do for you. Ayan, pwede yan. Ayan. So, ito, 6 page lang siya, guys. Para mas pakita ko lang sa inyo kung paano mag-edit dito at paano magpalit ng mga photo, ng mga text. Ayan. For example, ayaw nyo ng ganitong kulay, palitan nyo. Yung kulay is gawin nyo, kung anong brand nyo. Kunyari, blue kayo or red. Basta mamimili lang kayo dyan ng kulay. Ayan, dito sa baba. I-click nyo lang ito, then itong background colors, click nyo yan. Tapos, pwede na kayong mamili dyan. Sample, ayan. Sample ito. Ayan. Hopa ka, pwede ito na lang. Or, ayan, siguro yan, pwede na yan. Or yung datif din. Yan, kung ayaw ko ng palitan, yan, yung ganyang kulay na lang din. Tapos dito, palitan mo yung pangalan mo, gawin mo, hi, I'm Sarah. Yan natin, simplified. Ay, I'm Sarah na lang, I'm Sarah Jane. Anyway, yan. Tapos lagyan mo dito, freelancer, video editor, content creator. Yan. So, lalagyan mo yung, kung anong job title mo, kung anong ano ka. Ayan. So, tapos dito, itong image na to, palitan din natin yan. Yung photo dito, gagawin natin yung photo natin. So, click mo lang ito, then click mo yung delete, then mamili ka, delete image, yung image papalitan yung, or delete frame. So, delete image lang, kasi papalitan mo lang naman yung image. Dito din, delete image. Tapos, tapos yan, pag na-delete mo na, punta ka dito sa side mo, then upload. For example, nag-upload na kayo ng photo nyo. Meron ako dito photo dito eh. Gamitin lang natin. Ayan. Gusto ko ito yan. Tapos, ito. Click mo lang yan. Double click mo lang. Kunyari yan. Hindi siya kita. Double click mo lang sa mouse. Tapos, i-adjust mo. I-adjust mo siya. Yan. Ito din. Pwede mo siyang adjust. Kasi hindi rin nga siya makita eh. Siguro ano, palit sila. Masyadong kita pala. Yan. Tapos, ito. Yan. Ayan. Yan. Okay na yan. For example lang naman, may nakita ko na sa inyo kung paano paglagay ng photo dito. Ayan. Tapos, delete mo na yan. Ayan, tapos dito, what I can do for you, social media. Pwede mo palitan din yan tulad nung kanina. Pwede mo palitan yung photo dito. Delete mo lang image dyan. For example, palitan natin ng
Palitan natin ng ano, wala akong masyadong photo dito. Palitan natin ito. Yan. Diba? Dadrag mo lang yan, galing sa uploads, itadrag mo lang siya guys. Magpapalit kayo ng photo. Tapos dito din, palitan mo din yan. Natin na ito. Yan. Diba? Social media, I can come up with engaging conversation content. Vlogs, writers, yan. Tapos dito, ads, pwede palitan mo din yan. Kung may mga photo kayo dyan guys, i-upload nyo lang dito. Then editor, ayan, pwede na yan. So, ganun lang naman yung gagawin natin. Pero mas may maganda kayong template na napili, so yun, pwede nyo ibahin yun. Kahit wala kayong hindi kayo marunong masyadong mag-design, pero may naka-ready ng template, so pwede nyo gamitin yun. And palitan nyo lang yung mga nakalagay, mga pictures, di ba? So ito, kahit hindi ko na yan palitan, yan, tas dito, yan, palitan ko to. Ito yung gawin natin, ang picture ko ulit, di ba? So ready to start your story, yan, phone number, palitan mo yung phone number, yan, 09, yan, yan, 0966, ganyan, ganyan. Number, telephone number, yung cellphone number, tapos social media, for example, um, social media nyo is Sarah Simplify. Yan, sa FB yan. Nilagay mo dito, Facebook. Yan, para pwede ka nalang kontakin sa Facebook din. Dito, email mo, for example, hello Sarah, me@gmail.com. Yan, tapos dito address mo, kung saan ka tira, Quezon City, yan. Example lang. Ayan. So, yun. Tapos dito, pwede mo rin palitan yan. Palitan mo lang. Ayan. Ayan, ganun. Ganun lang guys ang gagawin natin. O, diba? Napakadali lang at napakabilis gawin. Pwede kayong mamili dyan, magdagdag kayo. Kunyari, ayaw nyo ng, nakukulangan kayo dyan, pwede kayo click nyo lang itong template, tapos magdagdag kayo dito sa baba. Example ito. Ito. Ayan, pwede nyo i-drag yan. Tuloy nyo lang. Ito, example ito. Add section kayo dito. Add section, tapos click nyo lang yan. Yan, ito na yun. O, diba? Pwede pa kayong magdagdag dyan, depende sa inyo kung ano yung idadagdag nyo pa. So, yun. Tapos, kapag sinave nyo na siya, guys, click nyo tong, tanggalin natin ito. Ayan. So, click nyo tong share. Then, check natin yung website. Ayan, ito siya kapag naka-mobile phone. Ano siya, guys. Ayan, ito yung magiging itsura pag sa mobile. O, ayan. Diba? Ayan, ganyan siya. Then, pwede mo na siya i-publish. Ayan. So, preparing na yan. Ayan. Tapos, click nyo tong view your website. So, ito na itsura niya, guys, kapag nasa website. Ito na yun. Yan, ganito na itsura niya. O, diba? Simple lang, pero ano siya. Pero pinakita ko lang naman sa inyo yung kung paano gumawa. Ayan. Simple lang, pero kung may iba pa kayong template na gustong gayahin, para kung wala na kayong yun lang gawin nyo. Mag-insert lang kayo ng mga photo, tapos ng mga text, palitan nyo lang. Tapos, kung gusto nyo kunin yung URL niyan, copy link nyo lang to. Yung link sa taas, yan. Copy. Then, save nyo na. Pwede nyo muna ilagay dito sa inyong sticker yan. Ito yung ano nyo, yung link ng inyong website. Ayun. Kung mapapansin nyo, di ba, napakahaba. Paiksiin natin yan. Pag-paiksiin ko lang. Search nyo lang short URL. Yan. So, lalabas na yan dito. I-click natin. Ayan. So, i-paste nyo dito yung URL nyo. Then, short link. Yan. Yan. So, ito na yung pinakamaliit ng link. Ito. Yan. Copy na. Try natin ulit. Paste natin dito. O, diba? O, ito na siya, guys. Ganun lang. Ganun lang siya. Kung nahabaan kayo sa link, punta lang kayo dito sa site na to. And, paste nyo dito yung link nyo, tapos i-generate na. Yan, para umiksi na siya. Diba? Ganun lang kadali, guys, gumawa ng sarili nating website. Kung magsimula ka pa lang, maging freelancer, so ito, pwede ito sa'yo. Maging creative ka lang sa paggawa. So, ganun guys. Ganun lang naman kadaling gumawa ng website portfolio kung nagsimula ka pa lang maging freelancer. Pero ang pinaka technique po dyan is mag-build muna po kayo ng mga projects
So, kapag may mga project na kayo, pwede nyo siyang ilapat doon sa website nyo. Pwede nyo ipakita yon yung pinaka-the best na project nyo para makakuha po tayo ng mga kliyente para may magpa-edit po sa atin. And na isa pang tip para makakuha po tayo ng mga clients kung simula ka palang maging freelancer is sumali ka sa mga Facebook page. Kasi ako, based on my experience, sa Facebook page lang din talaga ako nakakahanap ng mga kliyente ko. Yung mga nagpapa-edit mo sa akin. Tapos meron din mga kakilala ko. Then meron din sa mga site tulad ng job.ph, then Indeed, ayan. So, doon ako nakakahanap din minsan ng mga kliyente ko. Nakita nila yung portfolio mo, yung mga sample project mo, doon maano na sila maengganyo na silang kunin kang video editor. Ano ka lang maging maisip ka lang kung paano mo madediskartehan kung paano ka makakahanap ng kliyente. So, yung una kong ang tip is mag-build na kayo ng magawa nyo, mag-practice kayo na mag-practice, i-enhance nyo yung sarili nyo na gumawa kayo ng mga video na sa ganon matututo kayo mas may improve yung mga ginagawa nyo. Tapos, di mo naman kailangan na magbayad ng mga nag-offer ng mga gawan ka ng ganitong website, yun. So, pwede kang mag-aral, mag-search ka, tapos gamitin mo lang yung mga free tool na para pag gagawa ka ng mga website or portfolio mo, yun, pwede mo magamit na, di ba? Kasi wala naman tayong resourceful pa, wala pa tayong masyado kinikita. Kasi magsisimula pa lang tayong mga freelancer, di ba? So, kailangan maging maisip ka din, nag-search ka yung mga free lang na pwede mong gamitin. Ayun, mag-aral ka. Ayan. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo. Para sa mga, ako naman, baguhan pa rin naman ako sa pagiging freelancer. Pero mas nai-improve ko rin yung sarili ko kasi nga marami na rin ako naging kliyente na nagpa-edit sa akin. Ayun. So next sa tutorial natin, um, paano paano tayo mag-edit using Canva. So tuturo ko sa inyo yung basic edit natin kung paano tayo nag-edit sa Canva. So kung gusto mo ng ganun topic, kung mo kalimutang mag-like and subscribe, i-click mo yung bell para updated ka na sa mga video na i-upload natin. And pwede kayong mag-comment kung ano pang suggestions or tanong na pwede nyong gusto nyo ipagawa natin at gawa natin tutorial. And see you next video. Bye!